Saan ka niya, Mr. Maravillas ngayon? Nandito po ako mga kababayan sa launching ng first Bicol Loco Hot Air Balloon Festival dito po sa lungsod ng Legazpi. Ito po mga kababayan ay yung old Legazpi City Airport. Ayan po yung paligid po. So we'll be covering the event on the background ng first hot air balloon Bicol Loco Festival po, yung ating famous natural wonder of the world, one of the natural wonders of the world, ang Mayon Volcano. Still active pa siya ngayon. Paggabi mga kababayan, may kwan pa siya, may crater glow pa siya, pero tahimik na rin. So nagsisimula na po na magsipagdatingan yung mga tao. Yan po. May mga national media rito, local and national media. Tayo naman po as Bicolano vlogger, siyempre na-invite tayo rito. Pero niya Mr. Maravillas, ano yung mga latest na balita? Pinagpipilitan po mga kababayan ni Senator Bato na hindi daw fabricated yung leaked document. May kuha na po, may eroplano na po mga kababayan pala na nag-exhibition dito sa airport. Ayan po, napakaliit, napakataas kasi. Ayan, kasama yan dito mga kababayan sa gagawin nila exhibition. Diba, napakaganda po. Ayan po sabi ni Bato. Ayan po sabi De La Rosa documents linking Marcos in the alleged drug use not fabricated. So pinagpipilitan niya mga kababayan at paulit-ulit yung pa-interview ni Senator Bato. Napaya kasi. May exhibition na po. Ayan o. Here at the Fiesta Grounds, this is an absolute grabe po. Maganda po ng ating Fiesta Grounds. We have a runway. May exhibition na po. Air show. Ang ganda po ng show natin this day. Ayan. So kung mayroon pa kayong mga kaibigan na hindi ko nakakapunta dito sa Balunian. So aerobatic show siya mga kababayan. Ito yung mga aeroplano dito. Top Flight Academy. Sila yung nagsasagawa ng aerobatic show. So medyo maingay na dito mga kababayan. Balik tayo mga kababayan sa ating pinag-usapan. O ngayon, yung isang congressman or party list representative, question po itong sinasabing document dito po sa PDEA Leaks. Sabi niya, reliance on fake PDEA docs question. Sabi rito, a prelude to midterm polls. Kaya po yung question ng Tingog Party List Representative. Politika niya, prelude to election sa midterm election sa 2025. Halata man po talaga. Grandstanding po si Bato. Hindi man yata in aid of legislation, kundi in aid of pre-election. Pero sabi nga natin mga kababayan, baliktad yung naging epekto kasi nagalit pa sa kanya yung mga DDS. Hindi na daw iboboto si Bato kasi imbes na madiin po yung ating Pangulong Bongbong, ang nadiin po sa investigasyon ni Bato si Jonathan Morales sa si Maharlika. So sabi rito, in a briefing kahapon, sabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre and other lawmakers, they are confused anya. We are confused anya with the testimony ni PDEA Operative Jonathan Morales at kung bakit niya siya in-invite sa Senate hearing. Kasi sabi nga natin mga kababayan, yung original plan pala ay investigation yun ng Senado na pinatawag ni Bato para doon sa alleged stage na operation against illegal drugs. Yung nakumpiska na 1.2 yata yun, 1.3 tons ng shabu sa Alitagtag, Batangas. Biglang naisingit po si Jonathan yung issue sa PDEA Leaks. So sabi po ni Asidre,
claims that Marcos and other celebrities anya are the subject of anti-illegal drug operation might be just means to destabilize the government. Yan man talaga po. Ayun ang ating analysis. Baka niya napanood, Mr. Orabillas, ni Congressman Isidre. Di ba niya na-interview mo yun? 2 months ago. Tama po yung mga analysis natin. This is actually intended to destabilize the government. Sindikato po ito ng mga ganit po sa politika, sa posisyon na gustong iupo si Inday. Hindi na makapaghintay mga kababayan sa 2028 presidential election. Gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So gumagawa sila ng issue ng kaso para gatungan po ang mga mamamayan na mag-it sa people power. Ganon mga kababayan. So sabi ni Isidre, actually I watched the entire hearing the other day and I am confused why Morales was brought into the discussions when we know that the goal of that hearing was to shed light on the illegal drugs seized in Batangas. Based on the testimony, it was proven that this Morales is telling lies. We saw that PDEA was able to explain that all their operational reports are computerized and serialized. Yan po yung pinagpipilitan doon ni Bato na hindi daw fabricated dahil may pansol daw na nakita na ang ibig sabihin tinanggal galing sa file folder. Sabi po ng sabi ng mga PDEA officials ni Director Lazo, wala man yan sa amin. Hindi man yan galing sa amin. Kasi ang lahat ng documents niya rito, serialized siya. Ayun, wala pong serial. Si Morales po natanggal for dishonesty in other cases po. Una sa PNP, sunod sa PDEA. So patong-patong po yung kaso ng testigo na hinarap mga kababayan ni Bato sa Senado. Kaya nga po sabi natin, ang dapat gawin siguro si Ace Barbers, Congressman Ace Barbers, Chairman Committee on Drugs sa Congress, magsagawa siguro ng parallel investigation. Kasi tingin natin, ginagamit po yung Senado ngayon para siraan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos and destabilize the government. Parang ito yung sinasabing Plan B. Itutulad nila kay Erap Estrada, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. So sabi ni Isidre, I think it becomes even more clear now that these incidents are part of a bigger effort to discredit and destabilize the current administration. Mismo, mga kababayan, yung kanilang agenda. According to Isidre, attempts to drag the issue to new cycles might be the start of politics which must be avoided. Kaya paulit-ulit po yung interview kay Bato, lalo na po doon sa SMNI. Tapos sa Inquirer, paulit-ulit yung paglabas ng balita na ang sabi, hindi niya fabricated. Yun ang statement ni Bato. Sabi nga natin, yun ang pananaw niya man lang po. Opinion yun ni Bato. Kailangan po expert opinion. So dapat isa ilalim yun na document sa forensic examination. Mga technical experts dapat. Pag hindi po, alam naman natin kung saan affiliated si Bato. So sabi ni Isidre, we have confirmed the PDEA leadership has confirmed its electronic in their system. You cannot place another file within because there is serialized number. There is a serialized number. It is done by sequence. So that's already objective information presented by a person whose record of credibility is questionable. Let's say a dismissed PDEA agent, maybe the people know how to believe. Nga po, sinong paniwalaan po natin? Yung may masamang reputasyon, may patong-patong na kaso ay ating mga authorities sa PDEA. Kaya nga dismiss yun because of the so many cases na kanya pong kinasangkutan and dishonesty. Isidre said he just does not know why Senator Ronaldo de la Rosa insists on the authenticity of the PDEA document. I just don't know why our colleague from the Senate wants to believe that. I am sure this is a political noise that we should avoid. So, narito, sabi ni Bato, klaro na siya ay galing sa isang malaking parang folderan niya kung saan tinanggal lang siya sa fastener.
Dahil yung picture sa kanya at pag photocopy ay nakikita sa kanya ang hole puncher na dinaanan niya para ipasok sa fastener. Yun lang, ang daling gawin yon. Yun lang po ang basis mga kababayan ni Bato para siya maniwala na hindi daw fabricated, authentic daw yung document. Sinira ni Bato yung kanyang credential bilang #1 investigator. Sabi niya, top investigator daw siya sa academy. Pinahiya niya yung academy at yung kanyang sarili po. Ngayon, sabi rito, Isabela 6th District Representative Faustino D. meanwhile urged De La Rosa to trust the agency which has been insisting that the document is fabricated in not a former PDEA agent anya with a questionable background. Tama, mga kababayan. Umaawit po ng Philippine National Anthem dito sa airport to start with the program. Itong hot air balloon Bicol Loco Festival. Ayan, pina-fly po ng aeroplano ng skydiver yung flag ng Pilipinas. So, di ba? Ang ganda ba? Wow! Tapos tumutugtog doon sa baba. Ayan o. Bumaba na po. Ang ganda. O, di ba? So ito yung old airport mga kababayan, Legazpi Airport. So officially opened na po ang Bicol Loco Festival. This is the first in the Bicol region. At mga international participants mga kababayan na nandito from Europe, from America. May Chinese din po na magpapalipad ng hot air balloon. So we are covering mga kababayan at yung tao patuloy nang dumarami po. Ayan o. Pumapasok doon yung mga tao po. Ayan o. And sabi mamaya may activity dito si Speaker Martin Romualdez. Pupunta pala dito. Na-invite ni Congressman Saldico ng Ako Bicol, Chairman Committee on Appropriations. Kahapon nagpa-press con po doon sa Marison Hotel at isa tayo sa na-invite. Nagkabagong Pilipinas ka niya, Mr. Maravilla. Siyempre po, bagong Pilipinas tayo para sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi yung tulad na ginagawa ng mga taga-Penta Kingdom, panggugulo po. Di ba? So sabi mga kababayan ni Congressman D, it is perplexing because if you look at the two sides, one is a former agent of PDEA saying that the document is true. And another is the actual PDEA, the agency, which is saying that it is fake, non-existent. So, who would you believe? If you would not believe the agency, you're questioning the integrity of the whole institution, the whole agency itself. Tama po. Sino yung papaniwalaan mo? Yung institusyon po ng ating gobyerno o yung tinanggal ng institusyon? Kasi nasangkot po sa patong-patong na kaso, and that includes dishonesty. At yung casing po na humihingi ng based doon sa kwento, doon sa kaso, humingi una ng 50 million doon sa suspected nila, then naging 8 million na lang. And that's something sabi ni D, coming from former PNP Chief Senator, it's something that needs to trust the agency, the PDEA, and the one claiming authenticity is a disgraced agent already. So, why would we believe anything he says? So yun mga kababayan, ang sabi ni Congressman D, si Congressman Saldico po, for the welcome remarks. Papalakas ng industrialismo, maraming trabaho ang maglilika para sa ating mga kababayan. Sa ganitong paraan, hindi lamang nating bibigyan diin ang kagandahan ng ating rehiyon, kundi pati na rin ang pag-angat ng kabuhayan ng bawat Bicolano. Asahan ninyo ang pagdiriwang na ito ay magiging simula ng mas masiglang turismo na magdudulot naman na mas malakas na ekonomiya sa ating rehiyon. Muli, maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Maraming salamat sa iyo, Joy.
sa iyong pagdala rito from Clark. Naghantay siya ng ilang buwan para lang makita ng mga Bicolano ang ating mga pilots, na foreign pilots, na natutuwa na napakaganda raw po ng ating lugar, kakaiba, kundi sa ibang lugar na napuntahan. Mabuhay ang Bicol Loco Festival! Mabuhay ang Bicol! Diyos mabalos! Maraming salamat po sa inyo, boss. Yan, at the background ang Mayon Volcano po, ang ganda. So that's the opening remarks ni Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations. At sabi, may ilo-launch din ditong project, mga kababayan, MICE, doon sa De La Paz, Daragalbay. In the afternoon, sabi nandito na si Speaker Martin Romualdez. Ayan po yung isang napakalaking hot air balloon. Inire-ready na po. So, nakikita nyo for today, pero hindi pa siya umaangat. Ating traditional first Yung pangalawang hot air balloon, yung nga ba yung sinasabi mong cheese crew? Ayan po. Yun nga, dahil at the mercy of the wind tayo, Na-inflate na rin po. Sisimula ng ma-inflate. Marami siya, mga kababayan. Malapit nang umangat, mga kababayan. Lilipad na siya. Lumilipad na siya, yung isa. Ay, hindi ba yun? Ay, iba palang top. Malapit nang lumipad. So may parapol pala po dito. Mga kababayan, Yung parapol. sige. Tatlong housing lot. Parapol dito ng Kaya meron po tayong matindi. Ayan po, Kung sa English, literally, 200,000 pesos na cash prize via GCash. 5 3-night stay sa Misibis Bay. 20 motorcycles, 3 house in lot, 20-43-inch smart TV. Pamimigay sa Bicol Loco Music Festival ngayong araw na to. Ayon kay Bicol Congressman Saldico, mga kababayan, sa kauna-unahang Bicol Loco Festival na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos ang bawat isang house in lot sa Eco Homes, Barangay Puro, Legazpi City. At inaasahang libo-libong Bicolano ang dadagsa sa Old Legazpi Airport, kung saan gaganapin ang libreng mega concert ni na pop icon Sara Geronimo at Bambo sa susunod na gabi. Si Eli Bondia naman, na dating frontman ng Eraserheads, at Jericho Rosales ang magbibigay saya. Ayan, 3 days po ito. Kasama natin yung dating anak po. Ito naman yung ating pick. Anak ng dating mayor at kaibigan namin na si Boss Boy de Los Angeles ng Santo Domingo, Albay. Kaway naman, sir. Ano nga yung first name mo? Nico. Yun yung kaibigan namin po. Miss na namin. Kaya yung tatay niya na mayor po ng Santo Domingo, Albay, namatay ng 2010, may cancer of the throat. So, inflated na po yung ilan? 1, 2, 3, 4. Kaya siya blue? Hindi, yung dilaw. Na mga balloons, hot air balloons. Yung pinakamalaki ito. Yan, naghanap ako. Kala Yan ang ko si pinakamalaki. Kobe nandito. Hindi pala. Ini-inflate So, pa po, meron mga tayong kababayan. yellow Makikita na natin balloon. mamaya-maya. Yan yung stage. Bukod sa alien, ay Yan yung aeroplano, mga kababayan. Itong aso. Ayan po, inflated siya na. Ayan. At tingnan natin kung pwede tayong lumapit. Ayan, mga kababayan. Ito yung pinakamalaki. Tingnan ninyo, Castillo po siya. Ayan. Naka-background po yung Mayon Volcano. This is the biggest tourism promotion po ng Bicol. Yan, farm plate. Ayan. Yung sinutingan sino nga yung artista na nag-shooting dyan? Si Barbie Imperial. Ayan po. Si Barbie Imperial po, dyan nag-shooting sa farm plate. Napakaganda. At saka doon sa yung panahon para sa balunin kasi sa ibang mga bansa kaya nila magbalunin. sa Legazpi Highlands. Itong bundok na to, ito yung siya, hill, Lineal Hill po siya. Tapos may establishment din diyan po, mga kababayan. May view deck din siya po, may view deck. Pwede ka dyan umakyat, may kwan dyan po, may roadway.
So napakaganda. So napakaganda, mga kababayan. Ayan, may paramotor po, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Yan po yung paramotor. Ayan. Ano ba ang orange? Ang ganda ng air show ngayon dito. Dati ginagawa lang ito, mga kababayan, sa Clark Air Base sa Pampanga. Dinala dito. Mga taga, yung organizer dito, yung ako Bicol. Pero yung mga in-invite nila, yung mga taga Pampanga, kasi marurunong na sila, mga kababayan. So yan po. Paramotor. I-confirm po natin yan kung YT and Hobby ba? Di ba? Ang ganda po. Kaya konti na lang. So ito pinakamalaki po, ini-inflate siya. 16 balloons ba ang makikita natin? 16 balloon sila. 16 nga ba? Right now, 15 ang confirmed. Pag biglang Or 15. kayo lumapit sa atin na isa pang balloon, baka pwede sila Ayan, napakaganda po. At saka sa ibang bansa, yung mga participants dito, mga kababayan, mga foreigner siya, mga American, European, may Chinese din po. Palapit kami, mga kababayan, para up in close. So yan po, ang ganda po. Yung mga tao doon, kasama natin si Mrs. sa coverage siyempre. So yun po, mga kababayan, ang ganda. Naka-background yung Mayon Volcano. Ayan. Oh, di ba? Napakaganda. May aso po. May elipante. Ayan po, foreigner. Ayan sila. Ayan po. Mga kababayan. Yung mga kasama natin. So, naglalakad kami, mga kababayan, para up in close yung ating coverage dito. O, tingnan ninyo, ang sakay po. O, di ba? Ayun. Yan, o. Ayan po, mga kababayan. Di ba? Napakaganda. Kasama pala yung FedEx. Ayan. Hello, sir. How are you, sir? Hindi mapakinggan, mga kababayan, no? Malapit nang malapit nang lumipad. Ayan yung elipante. So yan, mga kababayan, napakaganda ang event na to. Sila pa. Kuna natin ang message si Director Aguas. Director. Hello, kumusta po? Well, ito nakakatuwa na may ganito tayong event dito sa Bicol Region. Malaking bagay po sa pag-push ng turismo dito, lalo dito sa Albay, na ginagawa natin itong old airport and magawang venue for this hot air balloon. Yeah, DOT Regional Director po siya. Yung expected tourist arrivals po nito, mga estimate ninyo po? We're expecting 25,000 for wow. this event. Yes. Opo. Pero baka humigit pa dyan po kasi sabi ko kanina lang as early as 4 AM ang dami na nakapila, and mas lalo pa mamayang gabi there will be concerts from Sarah Geronimo and Bamboo. So 3 days pala po ito, Director. So tomorrow we'll have another series of event for the hot air. So lahat ito dito sa Old Legazpi City Airport. Yes. Ayan. So message naman sa ating mga kababayan all throughout the world, kasi napapanood tayo buong mundo. Well, hindi niya ako lahat na manood at makisaya dito sa ating Bicol Loco, na sabi ko first ever here in Albay and in Bicol Region. So please join Si us. Director Herbie Aguas, mga kababayan, dating mayor ng Santo Domingo, Albay, kaibigan natin. Thank you so much. Invite mo na rin po yung mga tourist destinations dito. Well, after hot air balloon, you can see syempre yung majestic Mayon natin. Andito rin yung ating mga whale shark na mga talagang ang daming sightings ngayon sa Donsol. We have also, if you are a diver, you can go to Masbate, sa Ticao. And then you can also visit yung mga ating mga magagandang mga resorts dito.
So, maulit pa ba ito, Director? Based sa Definitely, information mo? talking with Congressman Zaldi, talagang ang plano talaga, we're gonna have this yearly event na po na gagawin. Maraming salamat, Derek. At sabi po, punong-puno na yung punong-puno na Yes, yung mga hotels dito. hotels, resorts, talaga pati mga bookings po sa Wow. aeroplano at mga bus. Yan po. Wow, napakaganda ito para sa ating tourism Yes, industry tourism dito. ang ekonomiya natin, napakaganda po niya. Opo. Salamat, Director. Thank you. Bye-bye. Si Kong Pido Garvin, ang susunod na ano ba? Congressman uli o Mayor? Pido Garvin. Famous ito po. Laging kausap po yung mga magagaling doon sa Congress. At saka si Super Ate, Amy Marcos. Pag-invite mo na kasi 3 days ito po, Congressman. Dante, ini-invite ko ang lahat ng mga milyon-milyon mong followers to come over to our beautiful city, Legazpi City, and of course the province of Albay. We're having the first of its kind, the first ever Hot Air Balloon Festival. Puntahan nyo po, ang gandang experience, libre. At sa gabi naman, magagaling na OPM icons natin ang may concert. So, tara na, halina sa ating probinsya, sa ating magandang lungsod ng Legazpi. At itong First Bicol Loco Hot Air Balloon Festival, sponsored ito and organized by Congressman Saldico. Ako Bicol, and sponsored by Congressman Saldico, na kung saan at no cost to the government. Wow! Talagang for the love of Legazpi, for the love of Albay, and for the love of the Bicol region. Galing talaga po. Sabi pupunta dito si nakita ko doon ma-welcome mamaya alas 11 ng umaga darating si Speaker Martin Romualdez, also to grace the occasion and at the same time to have this groundbreaking activity sa Daraga, noong isang MICE na Daraga that is worth 350 million, na kung saan ito rin ay initiated by Ako Bicol Party List. Wow! Ano nga yun? Anong meetings, incentives, convention, exhibition center na itatayo sa Daraga Albay. Malapit sa Bicol International Airport? Malapit ako. Wow, ang galing. Ngayon, because of this, ilang expected nating tourist arrivals because of this Bicol Loco? If you will just compute or Bicol local tourist, sabihin na natin na conservative, baka abutin tayo ng milyon. Wow! Dahil because of this kakaibang event na talagang everybody is curious. In fact, kanina I was greeted by our family from the island of Catanduanes. Marami daw silang pumunta. Yung mga local visitors natin. And then we are represented by different provinces here. Remember, we have 4 governors present today. Governor Padilla, Governor Cua, Governor Hamor of Sorsogon, and Governor Ko of Masbate. So, inikayat rin nila yung kanilang mga kababayan na pumunta dito. So, yeah. So, napakaganda pala ito. And this will be a yearly activity na? Sana. Sana, if this will be institutionalized, siguro, even the private sector can engage into ballooning and can make this also as a tourism and commercial activity. Di ba dati nasa Pampanga lang ito sa Clark? Ay ngayon ginagawa? Parang mas gusto nila dahil ang tanawin dito sa Albay mas maganda. Nandiyan ang Mount Mayon. Tayo lang ang may Mayon. Tayo lang may Mayon. Mayroon pang Kitwinan Hills. Oo nga po. Diba? At pag nasa taas ka ng balloon, makita mo yung mga magandang tanawin, naaaliw yung ating mga turista. At yung mga participants dito pala, mga Amerikano, European, kung saan-saan galing. Yun ang gusto natin, Dante, matutunan ng ating mga locals so that maging sustainable. So that pagdating ng oras, yung mga locals na, mga taga Legazpi, mga taga Albay, and even karating na probinsya, sila na rin yung mag-participate dito. Kasi mahal yung pagdala ng mga foreigners. Galing pang ibang bansa, we spend for the plane tickets, hotel accommodation, but just for the experience of all the Bicolanos, ginawa to ng Ako Bicol ni Congressman Salde para ma-witness nila kung gaano kaganda ang isang event na ganito. Salamat po, Congressman. Salamat, Dante, at sa mga milyon-milyon mong followers. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Gobernador Ko ng Masbate, magagababayan. Magamot ko sa imo pagsuporta po dito sa Bicol. This is the first time that we have this kind of event.
Hindi na tayo kailangan pagpatuloy sa program. We owe gratitude to our representative Saldico na nag-finance nito. And sa matter of fact, we're all forging an alliance with the governor of the province of Bicol. We have Governor Ramon, Kua, and other governors support whatever the program of Saldico. That's all. May pas na. I am appealing, not requesting, but appealing to Congressman Go that whenever there will be a purchase of this kind of equipment, this will be duplicated to not only Albay, but to the 6 provinces of the country. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Si Governor Kua po, mga kababayan ng Catanduanes. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Gov. Ang mensahe po, Support, sir, for the local festival with Kong Sandy. Well, primero sa ko yung pagpasalamat na naimbitaran kita ni Kong Saldico for this event, the first ever Bicol Lobo, and then sabi niya it will be yearly, para mo Catanduanes is part of Bicol, pag nagsikat ng mainland Bicol, ang Albay, of course kaibahan ng Catanduanes, kaya with these big events, talagang recipient lang kami kang activities na yun na ang Catanduanes, we have daily flights, direct flight from Manila to Virac, and then sa ngayon po actually Airbus mo nang gamit sa Catanduanes, parang biyaheng Legazpi Manila. At the same time na-obserbaran may dati every MWF ang flight may naging daily flights, ngayon garipin ko lang naman because of the increase of the tourism in Catanduanes. So with this event, sana ma-advertise ang Bicol ng aning dahil maning ibang biasa ng Bicolandia kundi ang industriya ng turismo. Opo, is there a plan, sir, na... So yan po, mga kababayan, ang ganda-ganda. So hindi na muna po lumipat ngayon kasi ang tawag doon, mahangin siya. Baka kung saan dalhin yung hot air balloon. Baka bukas na lang ituloy. Siyempre yung safety, yung importante yung safety ng mga participants. Importante po. Pero may lumilipad-lipad pa doon na paragliding po. Yan. So that ends muna yung ating coverage dito po sa Old Legazpi City Airport. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.